Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Biyernes, October 3, 2025. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, si Bagyong Paulo ay lumakas pa at nagdevelop na bilang isang severe tropical storm habang patuloy na lumalapit sa ating kalupaan. Huli nga namataan yung sentro nito sa layong 320 kilometers east ng Baler, Aurora. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos pa westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil sa muling paglakas nitong si Bagyong Paulo at unti-unting paglapit rin sa ating kalupaan ay itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa may extreme northern portion ng Aurora, central and southern portion ng Isabela, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet. Habang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman sa may southern portion ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, nalalabing bahagi ng Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija, southern portion ng Apayao, Kalinga, Abra, nalalabing bahagi ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac, northeastern portion ng Pampanga, at northern portion ng Zambales. Sa mga apektadong lugar, doble ingat sa dala ni Bagyong Paulo na pinakamalalakas o mapaminsalang hangin na may malalakas rin na mga pagulan, lalo na sa mga lugar na nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3, maging alerto po tayo at kung kinakailangan na lumikas ay magsilikas na. Para naman sa magiging lakas at track nitong si Bagyong Paulo, inaasahan na magla-landfall ito sa may Isabela o Northern Aurora ngayong umaga. Subalit, posible ang pagbaba ng track ni Bagyong Paulo, depende sa lakas ng epekto ng high pressure area na maring magtulak dito pababa. Matapos nga tawirin ito ang kalupaan ng Northern Luzon, lalabas ito ng West Philippine Sea mamayang tanghali at patuloy na gagalaw west-northwestward hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Patuloy na paglakas ay hindi rin inaalis ang posibilidad habang ito ay nasa Philippine Sea. Kaya naman hindi inaalis ang posibilidad na maabot nito ang typhoon category bago ito maglandfall. Gayunpaman, hindi man ito maging typhoon bago maglandfall, asahan na matapos nito tawirin ng ating kalupaan ay asahan na lalakas ito bilang isang typhoon. Paalala pa rin po palagi na ang mga nasabing forecast ay posible pa rin na magbago. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Dahil pa rin sa epekto nitong si Bagyong Paulo, posible ngayong araw ang intense to torrential rain sa may Isabela, Quirino at Aurora. Heavy to intense rains naman sa may Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Nueva Ecija. Habang moderate to heavy rains naman sa may Apayao, Abra, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Babuyan Islands, northern and eastern coast ng Cagayan, Isabela, eastern coast ng Aurora, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Keep safe everyone.